Magandang araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 4 ng Usapang K, kung saan ating babalikan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoong Diyos, Ama ng awa at pagmamahal, lumalapit kami sa iyo taglay ang pasasalamat para sa aming mga nakatatanda sa pamilya. Sa kanilang kahinaan ngayon, tulungan mo kaming makita hindi ang bigat ng pag-aalaga, kundi ang biyaya ng paglilingkod. Bigyan mo kami ng pusong maunawain kapag sila ay paulit-ulit magsalita, ng presensyang malalim kapag sila ay nagiging sensitibo o makulit, ng lakas ng katawan kapag kami ay napapagod, at ng malasakit na hindi sumuko kapag kami ay nasusubok. Nawa ang aming tahanan ay maging tahanan ng kalinga, paggalang at pagmamahal. At sa bawat paglilingkod namin sa kanila, matagpuan namin si Kristo na naroroon sa bawat taong mahina, may sakit at nangangailangan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radio Maria Philippines na mapapakinggan every first, third, and fifth Mondays of the month sa ganap na alas 8 ng gabi sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Maaari din po ninyong bisitahin ang official webpage through radiomaria.ph. Bababalikan din po ang mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radyo Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Magandang araw muli mga kalakbay at tayo ngayon ay magkakamustahan. Kasama natin po ngayon si Father Talavera na kababalik Hello, lang po niya sa galing ng Pilipinas. Ngayon po ay nasa Gibraltar na muli siya. Father Paul, bumati ka sa ating mga tagapakinig. Hello, magandang araw po mga kalakbay. No? At katulad po ng nasabi ni Father Coronel, kahit paano ay nagkaroon ako ng maiksing pagbisita no, sa Pilipinas nung ako ay nakauwi. At yun nga, no, nung last time nung nakapag-recording pa tayo dyan sa ating studio dyan sa Santissimo Rosario Parish. At yun nga, dahil namatay ang aking ama, so maraming salamat po sa lahat ng nagdasal para sa aking tatay at patuloy pa rin po natin siyang ipagdasal. Yan. Salamat. Maraming salamat po at ang aming pakikiramay muli sa inyong pamilya, Father Paul. Kasama din po natin si Sister Marisa. Sister Marisa, ano na pong nangyayari sa inyong buhay ngayong mga nakalipas na araw? Magandang araw po sa lahat. Sa ngayon ay kami ay hanggang ngayon busy pa rin kami dahil meron kaming international ongoing formation for our prioresses. So yung mga superiora namin from different parts of the world na andito sila para sa isang pagtitipon. Yung mga sisters namin galing sa Chile, sa United States, sa Italy, sa Spain, sa Myanmar, sa South Korea, tapos ay meron din from Ano yung medium of instructional official language na ginagamit? Spanish. Ang ginagamit lagi namin ay Spanish. Kasi yung official language ng congregation. Ayun pala, napaka-interesting. So, sister, habla Espanyol bien. Un poquito. Same lang po tayo din. At kasama rin po natin ang ating isa ring tagapaglingkod sa mga nakikinig natin ngayon, si Sister Rita Mendoza. Sister Rita, konting update lang po sa nangyayari sa inyong buhay ngayong mga panahong ito. Magandang araw po muli mga kalakbay, narito po muli ako nagbabalik.
Actually, katatapos lamang po nitong first Sunday ng July, nagpistang bayan po sa bayan ng Bukawi. So, yun, medyo naging busy po doon, nakiisa sa pagdiriwang. At sa awa naman po ng Diyos ay naging matagumpay ang nasabing pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na poon ng Cruz sa Wawa. Ayan. So, Father Talavera, baka naalala mo yung pagoda? Yes, yes. So, Yun. Kami po ni Father Talavera ay dumadayo pa ng Bukawi para mamiesta. Naalala mo ba yun, Father? yes, of Oo. course. So, Ayun. napakasaya. Opo, no. Ako Kaya po tama ay yan. gumagaling na po sa ubo at sipon. Nasimulan po ng ubo ng sipon. So ngayon po ay ubo. Maaari po itong seasonal pero tingin ko dahil sunod-sunod po yung mga nangyaring mga activities at puyatan sa buhay ko. Pero ngayon po ay nagpapahinga na at pagaling na po. Sa bawat tahanan, may mga nakakatandang minsan o patuloy pa din nagiging sandigan, gabay at tagapag-alaga ng pamilya. Ngayon na sila naman ay nangangailangan ng ating pag-aaruga. Tinatawag tayong magmahal ng may pasensya, paggalang at pananampalataya. Hindi laging madali ang mag-alaga. May pagod, puyat at pag-aalala. Kaya sa panalangin, humihingi tayo sa Diyos ng lakas, pag-unawa, at pusong marunong kumalinga. Ang topic po natin ngayon ay ang pag-aaruga sa nakakatanda. Yan. Alam niyo po, mga kapatid, tinatawag tayo sa bawat bahagi ng ating buhay, hindi lamang sa ating kabataan, kung hindi pati sa mga nakakatanda. Ngayon, meron din tayong mga kasama siguro sa ating tahanan na mas nakakatanda. Sister Marisa, meron ka po bang experience sa elderly sa inyong community? Or meron kayong ka-community na elderly na or na-assign kayo sa isang house? Father, meron akong experience kasi Ah. nung una yung first time kong naging priora, here, so yung community ko composed of mostly are elderly sisters. So talagang I have to give my time tsaka yung talagang kailangan yung care, no? Paano mo sila matutulungan para ngayon nang sa ganon yung maging maayos at komportable din sila sa community. Tapos dito din, kung saan ako naka-assign sa Santa Catalina, meron din kami mga elderly sisters. So sister, dahil kayo priora nung panahong yon, superiora kayo, so masasabi po ninyo na mayroong hindi lang needs, pero special needs talaga yung mga nakatatanda Yes. na Meron kailangang silang intindihin, no po, special no? needs na parang siguro para sa iba ay hindi kailangan, pero kailangan nila kasi iba yung pangangailangan nila. No. Sister Rita, ikaw naman, ano ang mga naging karanasan mo sa mga may edad na, yung mas may edad sa'yo? Ayan nga po, Father. Pagdating po dyan sa karanasan sa mga nakakatanda, sabihin ko na po na siguro ako ay busog na busog sa karanasan sa mga nakakasama kong nakakatanda. At sa totoo po, sa kasalukuyan, kasama ko po sa bahay yung mother ko, 91 years old. Wow. Ay, alam niyo yung mother po niya, nagsisimba yun, nilalakad yun every Sunday. At napakalakas. Kapag nakikita ko po siya, nagte-thank you talaga ako kay Lord kasi yung buhay niya mismo ay isang preaching niya, pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos. No? Alam niyo, Sister Rita po kasi, siya po ay nagturo sa mga bata ng katisismo. At kasama naman niya ngayon sa pagtuturo ng katisismo, mga senior na din yung iba. So, pwede ko bang sabihin, sister, na habang tinuturuan mo ang mga kabataan, inaaruga mo rin ang mga katandaan ng panahon na yon? Ay, opo. Kasi po kailangan eh. Kasi hindi naman na nakasentro lang yung pagiging katikista ko doon sa mga bata.
Kasi talagang yan pong pagiging katikista ay talagang para sa lahat, all ages. At yun nga po kasi siguro kaya ako po nasasabi yun, ah, dahil nga ako ay namulat doon po ba sa ang mga kasama ko ay nakakatanda. So, Opo. sa bahay, sa pamilya, sa mga tiyahin ko, puro po sila mga may edad. So, parang yung Mhm. mga nakakasama ko rin sa paglilingkod ay parang kung ano yung pakikisama ko, pakikitungo ko sa pamilya, gano'n na rin po yung nagiging pakikitungo ko doon sa mga nakakasama ko na katikista or hindi man katikista pero mga kapwa lingkod ng simbahan. Mhm. Father Paul, baka puwede niyong sagutin po itong tanong na ito. Bakit ba Mhm. mahalagang alagaan at igalang yung mga nakatatanda? Sa atin pong tradisyon bilang mga Pilipino, hindi lang sa pagiging Pilipino, sa simbahan, mataas po ang pagtingin natin sa mga nakatatanda. Bakit ba natin iginagalang po yung mga nakatatanda? Siyempre, no, Father Coronel, mahalaga ang pag-aaruga sa nakatatanda dahil unang-una, ito ay nakaugat sa ikaapat na utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Hindi natatapos ang utos na ito kapag tayo ay lumaki na o nagkaroon na ng sariling pamilya. Sa Tama. katunayan, mas nagiging mahalaga ito kapag ang ating mga magulang, lolo, lola o nakatatandang mahal sa buhay ay mahina na, may sakit o nangangailangan ng alalay. No? Kung makikita natin dito, parang patuloy no, yung ating paggalang at yung paggalang hindi lang natatapos doon sa po at opo kundi ito ay Mm. makikita doon sa gawa, no? Sa pamamagitan Mm. nga ng pag-aalaga, no? Sabi nga natin kanina sa panalangin, 'di ba? Bigyan mo kami ng pasensya kapag paulit-ulit nang nagsasalita yung ating mga Oo. nakatatanda, 'di ba? Mm. O di kaya naman mas mahaba pang ano ba, pahinga ba? No, kasi kung minsan parang nararamdaman natin na baka nabe-burnout na tayo sa pagtulong sa kanila. Yan. Tama po kayo, Father Paul. Kaya itong si Sister Rita at Sister Marisa, gusto kong itanong po na siyempre mahal natin yung mga nakatatanda, kasama natin yan at talagang inaalagaan natin sa community, sa family natin. Kaya lang minsan talaga makulit or sensitive or mahirap alagaan. Gusto ko lang malaman po kay Sister Rita and kay Sister Marisa, paano niyo po hinahandle yun nung panahong ngayon pong panahong ito na may kasama kayong mga may edad sa inyong community at sa inyong household. Sister Marisa, kayo po. O kahit Ah, nung panahon dati. ah, actually, Father, ang napansin ko talaga, katulad ng sinabi ni Father Paul, no? Itong mga matatanda natin, kung minsan makulit, ito yung mga common characteristic nila, no? Makulit sila, merong mga sensitive, merong minsan dumadating din yung depression sa kanila, no? Kung aware tayo at na-observe Mm. natin yung kanilang mga kinikilos. Una-una, pag sinasabi nila, ay, ayokong kausapin kasi makulit. Oo. Kulit, ibig sabihin ng paulit-ulit, kaya makulit. Mm, Ngayon, bakit mm. paulit-ulit nilang sinasabi? O, kasi nakakalimutan nila. Mm, So, isa mm. sa parang karakteristik ng nagkakaedad na, yung elderly natin, ay yung nagkakaroon na ng yung memory nila ay nababawasan. Hindi kasing talas nung tayo ay bata, no? Totoo. So, habang tumatanda, syempre, yung memory ay pumapalya. Kaya nga meron Oo. sinasabi na may memory gap, memory loss. Eh dahil nakalimutan nila, so paulit-ulit silang nagtatanong, no? Paulit-ulit silang nagsasabi kasi nakalimutan nila na sinagot na pala yung tanong nila, no? Sinabihan na pa sila. So ngayon tayo na matalas pang pag-iisip, Mm. ang mas maigi na dapat natin gawin ay ang pagpapasensya. Opo. No? Pagpakabaan ng pasensya sa kanila, unawain yung kanilang kondisyon, at saka syempre, lawakin natin yung ating lawakin natin yung isip natin sa kanila at maging maingat tayo
sa ating mga salita at sa ating mga gawa. Kasi nga, sabi ko nga, ay very sensitive sila. So kung minsan, katulad no, nung the other day, kasi umuwi rin ako sa bahay namin. Mm-mm. Tapos kausap ko yung mother ko, tapos yung mga kapatid ko. Tapos sabi nung nanay namin, minsan sinisigawan ako, sabi niya. Pero sabi ng kapatid ko, Ma, hindi po kayo sinisigawan. Kasi hindi po nyo naririnig. Kung kaya Ayun. kailangan kong ilakas ang boses ko. So, kailangan ipaliwanag sa kanila kasi pwedeng nami-misinterpret nila yung Mm-mm. aking action. Na we don't have the intention na saktan sila, no? Na hindi natin sila irespeto o igalang, pero maipaliwanag din sa nila kung bakit ganito yung sinabi natin o bakit ganito yung action natin. Para nang sa ganun ay naiintindihan nila no yung damdamin nila, hindi sasama yung kanilang kalooban. Totoo yan, sister. Sa aming, ilan ba kami? Mahigit 40 pare sa aming kumbento sa UST. May mga bata, may mga may edad na. Ngayon, may isa dong may edad. Sabi niya, Louie, tayo ay meeting. Yun ay matapos ng hapunan. Mag-uusap tayo tungkol sa paghahati natin ng schedule sa pagtuturo ng Latin. Okay po, Father. So, after kumain, pupunta na ako sa aming meetingan. Ay, 30 minutes na, di pa dumarating. Sabi ko, pwede bang patawag mo na si Father? Dahil daw may nag-text, nakalimutan niya na ako. So, ano siya, Oh, may nag-text lang sa kanya, nakalimutan niya nang may meeting ako ng gabing yun. Tapos nun, alam niyo ba pinag-usapan namin? Hindi naman may meeting schedule. kami sa Latin, balang ganun. Sabi niya, alam mo, sumasakit na kasi yung tuhod ko. Pwede bang ikaw na lang sa first floor, ako na lang sa may hagdan, ikaw na lang sa may hagdan. So yung paglalambing minsan, baka nagkukulang tayo, may special needs nga po sila na dapat. Yeah. Nung buhay pa yung aking mga magulang, lagi kong iniisip kapag nagpunta kami ng mall, saan bang exit dito? At ang una kong hinahanap din, nasaan ang CR? Kasi Yes. pala CR din yung mga magulang natin na mga may edad na, pero bahagi yun ng pagmamahal natin sa kanya, yung mga special needs na yun. Ngayon, tanungin Yeah. natin si Sister Rita, paano mo nyo naman po hinahandle yung mga um, challenges po kapag meron kayong kasama may edad? Kasi nga, kasama ko ay 91 years old. So Mhm. talagang, lalo ngayon, talagang ang focus ko ay nandoon sa kanya. Pero totoo po yung sabi ni Sister Marisa na kung minsan, sensitive. Kung minsan ay parang, yun nga, may sinabi ka, siguro hindi masyadong narinig. So parang nagagalit, parang gano'n. Eh, kailangan lang po talaga is pasensya. Mahabang pasensya, pang-unawa. Kasi po ah, ma-share ko lang po, no? Kasi po sabi nga ni Father, ang bahay namin ay walking distance doon sa chapel. So tuwing linggo, yun po yung talagang hindi po pwedeng hindi gagawin na siya ay pupunta ng simbahan. So alam niyo po, kapag ka po kami papunta ng simbahan, ah akay-akay ko siya. Hawak ko siya sa kamay at talagang lumalakad kami nang napupunta kami sa simbahan. So, doon po sa mga ganong sitwasyon, nagkakaroon ako ng reflection. Na ano po yung reflection ko na noong ako'y bata, hawak-hawak niya ako sa kamay, dadalhin niya kami sa simbahan. This time, na siya'y matanda na, ako naman yung may hawak sa kamay niya at ako naman yung nagdadala sa kanya papunta sa simbahan. Dahil kayang-kaya pa naman niyang pumunta, kaya lang kailangan talaga may alalay. Para sa akin, hindi siya hindi siya pabigat, hindi siya, kasi parang bang nakakatuwa para sa akin na yung dating ginagawa niya sa akin, ngayon, ako naman yung gumagawa nun para sa kanya. Ang ganda pong imahe nun po, yung sinabi ninyo. Dati kayo po ang inaakay, ngayon kayo ang nag-aakay, pero ang common ay papuntang simbahan.
Yes, Yun opo. po yung mahalaga. Pareho kayo kay nagkakaedad, anumang karanasan natin, papunta tayo ng simbahan. Father Paul, alam ko ikaw, syempre buhay pa ang iyong ina. Nanay. Ayun, hindi Mm-mm. lang 'yon. Ang dami mong nanay sa parokya kung saan ka naglingkod. 'Di ba? Dami Yes, at doon. saka dito din sa Gibraltar. Oo. Meron din ba kayong mga kasama diyan sa Gibraltar na paring may edad or Mm. mga nanay or tatay na diyan na laiko? Paano ba diyan? Actually, sa mga pare, wala pa naman talaga yung may edad, no? Oo. Although si Bishop nasa 60s na, so medyo mahina na rin yung tuhod, kaya parang kung minsan pag magmimisa kami sa isang lugar, tinutulungan ko na siya para ako nagiging sakristan niya. Pero yung mga population ng mga nagsisimba dito sa Gibraltar, karamihan talaga senior citizens na. Napaka na lang talaga ng mga kabataan na makikita mo na nagsisimba, no? Na Hmm. kusang nagsisimba. Kaya masasabi ko na yung ministry dito talagang sa mga nakatatanda, no? Yung mga nakatatanda na kaya pang magsimba at ganun din tuwing Martes, meron tayong mga hospices na pinupuntahan at Ah. binibigyan ng communion, no? So, meron tayo yung ang tawag nila ay Hillside at saka yung Bea Vista. Yung Bea Vista parang daycare center. Di ba? Kung meron tayo sa mga playhouse na daycare sa mga Oo. bata, di ba iniiwan doon ng mga magulang yung mga Ah. bata. Dito, yung Bea Vista para sa mga nakatatanda, no? Pwedeng Hmm. iwanan doon the whole day. Tapos doon lang sila, nandun sila sa room, nagko-coloring sila, nagsosolve Hmm. sila ng mga sudoku, ganyan, nagdodomino. Mm. Tapos, papakainin din sila doon ng breakfast, lunch, at saka bago umuwi. Tapos mayroong sundo ang bus. Mm. So, ito ay serbisyo ng gobyerno para doon sa mga nakatatanda na kaya pang umuwi sa kanilang mga bahay. Pero yung ibang mga matatanda na yun, wala nang mga kamag-anak. No? Kaya, actually, mas maganda yung pumupunta sila doon sa mga daycare center. At least, nakakasalamuha nila yung ibang Oo, matatanda. oo. At the same time, naaalagaan sila ng mga carers. Tapos Doon doon naman. naman sa hillside, ito Mm. yung medyo mas matagalan, no? Kasi may mga rooms doon na pwedeng magstay doon yung mga matatanda, tapos inaalagaan ng mga caregiver. So, yun yung difference ng dalawang center na yon. Idadagdag ko lang doon sa reflection ni Sister Rita kanina, no, tsaka ni Sister Marisa. Kasi she was talking about nung kabataan natin, no, yung mga magulang natin nung nag-aakay. No, Opo. ngayon naman, tayo yung gumagawa noon. No? Parang, actually, parang bumabalik sa pagkabata, di ba? Kung yung mga bata nagsisimulang maglakad, ang bagal maglakad. Pag tumanda, ganun din, no? Parang ang bagal din maglakad, di ba? Kapag kanong bata, sinusubuan, ngayon pag matanda, sinusubuan na din. Yeah. Idagdag ko lang doon, nakakatulong din siguro yung makikita natin yung sarili natin na pag tayo ay tumanda, ganun din. 'Di ba? Like sa community, ewan ko kay sister, 'di ba? Inaalagaan ninyo yung mga madring matatanda. Nakikita nyo rin ba yung sarili nyo na later, ay ako naman yung magiging matanda, 'di ba? At ako naman yung aalagaan din. Kaya parang kailangan ako ngayon ay hindi naman sa give and take yon or you're expecting it na ganun ang maging treatment. Pero you see yourself, no, napupuntahan Yeah. mo din sa yung estado na yon. No? Kaya Mm. mas lumalawak yung pag-intindi at saka yung pasensya natin kasi tayo din, dadating din tayo doon. Tama. Kasi Father Paul, remember ang the late Father Enrico Gonzales. Sabi niya dati, kaya daw siya nagiging malapit sa mga mas batang pare, tulad natin nung panahong yon, tayo daw mag-aalaga sa kanya. Kaya, Oo, mag-aaral. oo, totoo naman na minahal natin tong si Father Enrico. Oo, Sister literal Maris, yun, nakalala ko. Oo, na nung mm, biglang magyayaya yun. Ako yung driver niya. Sasabihin niya, noon tayong oo, sine. Tapos yung isang tama. paring seminarista natin, yun naman yung parang tungkod niya habang naglalakad. I mean, Oo, and I see myself during those times na, naku, pag tumanda, parang gusto ko ganito din. oo nga. Oo. Ayan. Totoo, kilala natin lahat si Father Enrico. Sister Marisa, kasi sa Pilipinas, sobrang lakas yung paggalang sa matanda na hindi lahat yung um, inaaruga, yung inaaruga sa bahay. Pero meron ding pagkakataon na ibang mga tao, lalo na sa ibang bansa,
Pero maganda yung nadinig natin sa Gibraltar na inaabandona sa Home Yeah. for the Aged. Meron ding mga kaso nun dito sa Pilipinas. Gusto ko lang sanang itanong, baka lang meron kayong na reflection regarding doon po. Actually, Father, ah, nung college ako, nung graduating ako noon, meron kaming practicum. Ang practicum ko sa Golden Acres. Dito po sa malapit sa SM. Yes, oo. So, dun ang aking parang clinical setting ko, parang doon sa Sister, bakit kayo clinical setting? Curious lang ako. Ano bang kinuha yung kurso noon? psychology po. Ay, kaya. Kaya Sister, pala si teacher, oo, kaya very pala. psychological lang naman. Oo. Oo. Wala lang, na-curious ako. Sabi ko, bakit kaya naman pala. Sister, i-add ko lang po na, di ba PT po ako? Nag-Golden Acres din po ako. Na Golden Acres. Oo. Kaya lang nung binalikan ko po doon yung may edad na, gusto kong sabihin na, pari na ako, namatay na pala siya. Ako din, Father, meron din akong mga experience. Kasi syempre, kakausapin mo sila, gagawa ka ng mga case study. Nung time na yun, parang naaawa din ako sa mga, kasi di ba nakaka-categorize sila, iba yung mga, merong semi-disabled, merong disabled Yes. talaga, merong iba naman able pa, pero wala, they were abandoned by their families, no? Ang ako naisip ko nung time na yun, kasi syempre, sabi ko nga pumasok na ako ng kumbento, pero na-realize ko noon, naisip ko na, bakit kaya itong mga anak, no, halimbawa, 5 silang anak, tapos nagtuturuan, sino mag-aalaga, sino ang sasagot sa gastos. Ang naisip ko lang, sabi ko, nung tayo, halimbawa, sa amin, we are 4 sa family namin, no? Apat kami magkakapatid. Ngayon, kung sa katandaan na ng magulang, kailangan ng may mag-aalaga, yung maintenance nila, ang ideal is really to divide it para hindi masyadong mabigat kung isa lang ang mag-aalaga, di ba? Halimbawa, mayroong isang anak na financially capable siya, so, financial ang support niya. Meron namang ibang anak na hindi kayang financially, pero yung presence niya, yung pag-aalaga niya, pwede rin. Naisip ko lang kasi, sabi ko, kung itong mga anak na to, na-realize nila, tinaguyod sila ng magulang nila. Isang pares lang yung nanay at tatay nila. O ngayon, kung minsan single parent. Tinaguyod yung ilang anak. Pero ngayon, sa mahina na yung magulang, no, yung tatay o nanay, bakit hindi kaya bakit nag-aaway kuminsan ang mga anak sa pag-aalaga? No? Nagtuturoan saan titira, nagtuturoan sinong gagastos, nagtuturoan sino ang, tapos nagkakaaway-away sila, yung sabi, ako na nga nag-alaga, ako pa something like that. Ang naisip ko lang, no, sabi ko, hindi kaya nila naisip na tinaguyod sila ng magulang nila na 2 lang sila, samantalang itong magkakapatid, halimbawa, kung 5 sila o 6 sila, they can divide it among themselves, no? Nakakalungkot talaga, Father, na Totoo. na nangyayari to, no, na itong mga matatandang to, naaabandon na sila. Wala silang pupuntahan, wala nag-aalaga sa kanila, wala nagpo-provide sa kanilang needs. Kaya ngayon, meron tayong mga senior care homes, no? Na ito nga yung sa atin yung government natin nagpo-provide like yung Golden Acres. Pero kulang din yung ating pag-aruga din sa Kulang. gobyerno, kulang na kulang. Kulang. Kaya dapat talaga bawat pamilya arugain yung kanilang mga nakatatanda. Kasi yung tinatagpo kasi ni Pope Francis yung World Day for Grandparents and the Elderly
At actually ngayong taong ito, July 26, tamang-tama po sa kapistahan ng mga magulang ni Mama Mary. Noong pong 2024, ginamit po ni Pope Francis nung buhay pa siya, yun pong team doon sa awit 71:9 na wag mo akong itakwil sa panahon ng aking katandaan. Kaya pinapaalala sa atin ni Pope Francis na hindi kailanman tayo iniiwan ng Diyos. Kaya lang pagka humihina na yung katawan or yung pag-iisip, ang nag-aabandon na minsan ay yung mga tao na malapit sa kanya. Siguro yung pag nag-inabandon na ka, ang mahirap doon hindi lang yung sa pag-provide ng needs mo, wala na. Pero pati yung mismong pag-iwan, yun po yung sigurong mahirap. Meron pong isang nangyari sa Australia dati. Yun pong mga kanilang mga magulang na may edad na nilagay po sa home for the aged. Nagkaroon po ngayon ng, I forgot yung name ng app na yun. Yung bang hindi ka naman restaurant pero yung bahay mo magiging restaurant ng 10 tao halimbawa, iko-cook mo yung favorite na sinaunang recipe. Kaya ngayon yung mga nandoon sa bahay ng mga home for the aged nila, pinabalik sa bahay nila kasi yun ang marunong magluto. Paano kung hindi na marunong magluto? Hindi nakabase doon yung ating pagmamahal. At kapag tayo po ay nagmamahal sa ating mga magulang, tayo po ay yun po ay isang pagdarasal. Kahit po talaga mahirap at ganun kadali yung mga bagay-bagay. Ngayon po, Sister Rita, ang ginagawa daw po natin, pag minamahal natin, inaaruga yung mga may edad na, kahit na anong yugto ng buhay, um, nagiging paglilingkod ito kay Kristo. Um, Bakit kaya ganun? No? Bakit parang konektado ito sa ating pananampalataya? Maaari po kasi na dahil yung matatanda na yan yung nagturo sa atin ng pananampalataya eh. Di po ba? Doon tayo namulot kung ano yung meron pananampalataya na meron tayo ngayon. Doon natin nakuha sila yung nagturo sa atin eh. So, napakahalaga talaga na bigyan sila ng kinakailangang pag-aaruga. Gaya nga po nung nalulungkot nga ako doon sa mga kinukwento ni sister na mga inaabandona na mga matatanda na yun nga. Kasi totoo po naman na may mga ganong pangyayari minsan na ang dami-daming anak, pero pagdating na doon sa punto na, well, sabihin natin na parang masakit sabihin pero parang wala nang pakinabang, ganun po kasi yung nagiging parang mentality nung iba, di ba na, oh, wala nang pakinabang yan eh, so wala na. Nakakalungkot, pero totoo nga pong nangyayari. Sana nga po, no, wag mangyari doon sa mas nakararami kasi ang sakit po para sa isang may edad eh. Kasi po, karanasan ko lang din, meron ako mga naging kaibigan na may edad. Ah, Although sila ay na pinoprovide financially, no? Pero ano po yung kulang? Ano po yung hinahanap ng matanda? Yung presence. Yung Oo, totoo. presence. Kasi ang matanda naman po, minsan hindi naman nila kailangan yung masasarap na pagkain eh. Hindi nila Mm. kailangan yung magagarang damit, hindi nila kailangan yung mga luho. Ang Mhm. kailangan lang nila, ang gusto lang nila, yung kausap. Totoo yan. Yun lang po yung meron silang tao na nakita na ah, nakapagpasaya sa kanila. Ganun lang po eh. Kasi yung mga matatanda, ano na yan eh, kumbaga, mababaw na yung kaligayahan yan eh. Mm, Yun po mm. yung, mababaw na po yung kaligayahan yan. Sabi nga kanina ni Father, parang bumabalik sa bata, di ba? Yung bata po, mababaw ang kaligayahan. Oh, So, tama. kapag tayo po yung nagkakaedad, parang gano'n na rin ang nangyayari. Kasi ako po, personally, na-experience ko na po yung kababawan ng kaligayahan ko eh. Although, Mm. nasa 60s lang naman ako. Pero nakikita ko po yun. What more po yung mga mas may edad. Di Mm, po ba? Yung mga mm. mas nakatatanda. Tama po At yan. yun, opo, kaya po yun po yung nakikita ko na sana kung mayroong pagkakataon na makadalaw sa isang matanda, kahit na hindi mo ka mag-anak, kahit na yung alam mo na nag-iisa na lang sa buhay,
na wala namang kasamang anak or ano, Mm. siguro napakasarap para sa kanila yung merong dumalaw at Mm. merong nangumusta, no? Mhm. Yun po. Ate Rita, ikaw ba ay Legion of Mary dati? Opo. Hindi ba alam ko meron tayong atas na gawain Opo, na meron ng mga dumalaw sa may pagdalaw. pwedeng Opo. may sakit, pwedeng sa nakatatanda. Akala ko dati yun parang dumalaw lang, ganun lang. Meron pala talagang malalim na kahulugan. Hindi lang Opo. basta-basta dumalaw ko doon. Kung hindi, meron kang naibibigay na nakakaiba, yung presensya po, lalo Yeah. ng simbahan sa mga may edad na. Actually, Father, isa sa causes ng depression sa mga elderly, yung tinatawag na social isolation. Nawawalan sila ng contact sa mga kaibigan nila, o kaya naman dahil sa namatayan sila, so may loss and grief, no? So, tapos kung yung family members ay very busy sa trabaho, walang oras, kahit na sabihin natin, katulad nga sinabi ni Sister Rita, na provide yung pagkain, gamot, pero dahil nga yung walang presence, Oo. walang sa attention, so isa yun sa mga causes ng depression, yung social isolation. Wala na yung kanilang kaibigan, wala silang mapagkwentuhan, wala silang mapag-sharean, ayan. So, Ngayon akong inatinan na isang burol, matalik niyang kaibigan ay yumao. Ang sabi niya sa kanyang luksang parangal, ano na raw kaya mangyari sa buhay niya kasi kapag alas 8 ng umaga, matapos breakfast, nag-uusap sila. Yung kanyang amiga raw ay yumao na. So, yun po ay matindi. Si Father Paul po, baka may idadagdag lang sa ating talakayan na tungkol po naman sa yung social isolation. Oo, yung sinasabi nga natin, siyempre kapag ka tumatanda na, ayaw nang gumalaw, di ba? Kumbaga, yung mga nakasanayan na, yun lang lagi, no? Kahit naman sa simbahan, di ba, yung nakasanayang upuan, no, hindi mo magagalaw, no? Kapag kadyan na yung nakasanayang upuan, o yung nakasanayang routine. So, just imagine kung yun nga yung tao mismo na mga kaibigan nila, mga ano ba yan, mga batch nila, no? Unti-unti nang nawawala, no? I remember si Father Ben San Juan, kung naalala mo, Father Coronel, di ba lagi niyang pinipreach sa kanyang homily yung eternal life. Yes, Pero oo. meron din nagsabi sa akin na pag minsan daw, pag tinatanong nila si Father Ben, parang nagtatanong, kailan na kaya ako kukunin? No? Kasi yung mga kapatid ko, kinuha na, nauna na sila. O yung ibang mga paring mas bata pa sa akin, kinuha na. Di ba? Parang nakalimutan na yata ako ni Lord. Parang ganun. Pero parang may mga ganun na silang Totoo mga yun. naiisip. Pero, ewan ko, may nagsabi rin sa akin, parang natatakot din daw siya. No? I mean, lahat naman tayo natatakot sa kamatayan. Di ba? Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung mangyayari. No? Pero, bilang Katoliko, Kristiyano, yun yung kaibahan natin dun sa mga non-believers. No? Kasi sa kanila, pag namatay, that's it. No? Wala na. Pero sa atin bilang mga Katoliko, naniniwala tayo sa buhay na walang hanggan. Naniniwala tayo na after death, no, may buhay pa. No? Kaya nga sinasabi doon sa right ng kamatayan, ay kapag naglilibing tayo, di ba? Life is changed, not ended. No? Ang buhay ay nababago lang at hindi natatapos. Ibahin ko lang ng kaunti, no? Kasi napapansin ko lang din, yun nga, si Pope Francis, isa sa mga warning sa atin yung throwaway culture, di ba? Yung iniisip natin, yun nga, paulit-ulit nating sinasabi kanina na kapag ka nakatatanda, yung iba iniisip wala nang silbi, useless na. Of course, lagi nating babalikan yung dignity ng tao, no? Na kahit tumanda yan, kahit wala nang trabaho yan, no? Kahit bedridden pa yan, habang siya ay buhay, siya ay tao, no? May dignity siya na he was created in the image and likeness of God. No? Kaya nga, hindi siya dapat na yung throwaway culture na yan na yun ang danger ngayon na anything that is useless ay isinasantabi natin. Ang isa pang danger bukod doon is ewan ko kung ito talaga yung itinuturo ng modern psychology pero anything that is toxic tinatanggal din natin sa buhay natin, no? Anything that stresses out of caring for the self.
no? Na kung minsan nagiging selfish na. Ang nakakatakot, kahit na gaano ka daming pagmamahal ang binibigay ng magulang sa anak, ito nangyayari dito sa Gibraltar. Mm. Yung mga anak, kina-cut off nila yung mga magulang nila. No? Mm. Meron nangyari talaga ito. Habang nagtatrabaho yung mga anak, I mean itong mga batang may mga anak na, ang nag-aalaga sa mga apo, yung mga lolo o lola. No? Ito yung reality dito. Kaya parang mayroong gap na makikita mo yung mga nagsisimba. May lolo, lola at apo, pero wala yung mga magulang. O kasi nagtatrabaho Monday to Friday or even Saturday, Sunday. No, kung minsan yun na lang yung pahinga nila. Mm. Ang nangyari, nung lumaki na yung mga bata, bigla na lang kinuha ng magulang sa lolo, lola nang walang pasabi. I mean, biglang kinat off. No, yung mga Sundays with the apo, nawala. Yung mga evenings o yung mga days na nakasama yung apo, nawala. Nang walang dahilan. No, at nagtatanong yung mga lolo, lola, anong ginawa kong mali? Sakit pa din. Pinalaki ko ng maayos yung anak ko. Mm. Nagsisimba naman yung dati. Pero nung lumaki ganito, bigla kaming kinat off. No? Parang yun ang nakakatakot ngayon sa kultura natin na anything that is toxic. No, nakita niya yung magulang niya na toxic. Biglang tinanggal niya sa buhay niya. Mm. No, at nakakalungkot yung gano'n. Yan ay habang nagpapaliwanag si Father Paul, parang sumasakit yung ating puso. Sumasakit yung puso. Nadadama natin talaga, no? Oo, kasi it's a reality. I mean, ewan ko kung nangyayari sa Pilipinas, pero dito kasi masyadong glaring dahil konti lang yung tao dito, tapos ganun pa yung makikita mong mga cases. Oo nga. Kaya nakakalungkot. Yun ang maganda sa mission na ginagawa ni Father Paul, naging mas malawak yung kanyang perspektibo kung paano nagmi-ministry tayo sa mga tao. Yes, so. Totoo yung sinabi ni Father Paul kanina, kapag may edad na, nakikita po yung ako ba ay ano ba? Ito na ba yung huli kong mga taon? Or yung may pasyente ako dati na pinipiti, lagi yung tanong niya sa akin, ay anong buwan na ngayon? Sabi ko, October na po. Ay, magpapasko na. Ito na kaya yung huli kong Pasko? Lagi niya tinatanong na ganoon. Meron kaming pari dati, kilala niyo yung sister, si Lolo Pedro Tejero. Siya ay namatay na 101. At siya hanggang sa huli, nagbibigay siya ng kumpisal sa Central Seminary. Ngayon, nung medyo bata-bata pa siya, when I say bata-bata, mga 90, bata-bata pa siya noon, ay naggaling siya ng Spain. Sabi ko, Father, naggaling pala kayo ng Spain. Dinalaw niyo ba yung mga kamag-anak niyo? Sabi niya, oo, I went to the cemetery. Lahat pala ng kamag-anak niya patay na, siya na lang ang buhay noon. At saka, kaibigan pa niya yung dalawa sa UST Martyrs. Imagine mo naman. Kaibigan pa niya yung mga nandoon. So, yung kanyang buhay na mahaba, hanggang 101, no? Sa ano kasi, sa kasaysayan ng kaligtasan, binibigyan po ng mission kay may edad ka or bata. Halimbawa, itong ang magulang ni Mama Mary, si Santa Ana San Joaquin. Yung nandoon po sa presentation sa templo, si Simeon at si Ana din, Ana din, at si Abraham at iba-iba pa po, no? Baka lang may nakwento sa inyo ang mga matatanda na nakakausap ninyo na naging gabay ninyo sa buhay ninyo. Na pwedeng kamag-anak ninyo, pwedeng hindi, na naging gabay ninyo sa inyong buhay or nakapulot kayo sa kanya sa nakakatanda sa inyo. Alam niyo po, yung kwento ng karanasan nila noong panahon ng Hapon. Okay. Totoo naman. Na ang kwento po kasi nung mother ko, mga bata pa lang sila noon. So ginagawa nung father nila, merong hukay. Hukay ng lupa, parang tawag doon lungaw. Oo. Tapos, kapag ka daw po yung mga Hapon ay padating, pumapaloob sila doon sa lungaw na yon. Tapos nagtatakip sila, nasa nasa ilalim sila ng lupa. So, parang yun pong kwento na yun,
ang naging reflection ko po doon talaga pong ang Diyos, 'di ba? Ang kamay ng Diyos talagang napakahiwaga at Totoo. napakamapagpala. Kasi po isipin na lang na ganoon yung sitwasyon ng mga tao. Kumbaga hopeless na yung ganong sitwasyon pero po yung kwento na yon ay parang nagturo sa akin na yung pananampalataya, no? Kasi kung alang pananampalataya yun, hindi na nila alam kung ano yung mangyayari, hindi na alam kung ano yung gagawin. Pero dahil doon sa pananampalataya nila na pag ginawa nila 'tong bagay na 'to, maliligtas sila sa kamay ng mga kalaban, ng mga kaaway. So, yun pong mga gano'ng kwento, nakikita ko po yun na kwento yun ng pag-asa, kwento ng pananampalataya, ng Mm. matibay na pananampalataya. Mm. So, Ako parang siguro po doon din ako parang yun yung nagiging inspirasyon ko din, oo. 'no? Na huwag basta-bastang, magpapatalo doon sa mga nangyayari, yung mga hindi magandang nangyayari. Huwag bibigay, basta manatiling nananampalataya. Ako naman po sa parokya namin, kasi pareho po kami ng parokya ni Sister Rita. Siguro kilala mo 'tong mga sasabihin kong may edad na. Tulungan mo na Mm. lang ako 'pag nakalimutan ko, ha. Sige po. Si Brother Hilario Linsangan. Lisangan, siyang unang lay minister sa atin. Napaka-faithful po niya, nagse-serve araw-araw. Yung po bang paglilingkod mo nung bata ka pa, nakikita mo yun, lalo pong umiigting. Ang isa pa po ay si Sister Paula, yung meron pong Santo Entierro. Opo, opo. Nagpupunta lang po ako sa kanila sa Santo Entierro. Akala ng iba dahil gusto ko magpare, hindi, may palugaw po dun. Kapagka may umilaw ko, may palugaw, papansit, no? Opo. Nakita niya ako na umiilaw doon. Oy, pumunta ka sa simbahan ganitong oras, ganyan-ganyan. Nagrosaryo kami. Yun pala, introduce niya sa akin yung Legion of Mary. Kaya naisip ko, naging bahagi siya ng bokasyon ko. Yung aking unang katikista, si Brother Rene, ano ba ni Brother Rene? Apelido? De la De Cruz. la Cruz. O, hindi ako nakikinig sa kanya noon. Pero naalala ko yung isang tinuro niya na maging mabuti kami, lalo kapag kami ay nagsisimba. So ito yung mga may edad na ngayon, ay yung iba nga ay wala na ngayon dito sa mundong ito. Pero naisip ko lang ngayon sa pagsasalita natin na bahagi sila ng naging bokasyon natin. Sister Marisa, baka kayo po meron din. Ganun din, Father. Meron, kasi syempre iba-iba naman ang ah, pananaw ng mga, halimbawa, mga madre sa community, iba-iba rin yung mga, iba-iba sila ng personality, no? Pero ako, na-edify din ako dun sa mga matatandang madre namin na they grow old gracefully. Mm. Hindi sila masungit, ano Mm. sila, sweet, loving sila, tapos yung parang pag sineserve sila ganyan, uy, pasensya na ha, kung nadumyan ko, or yung parang hindi sila mabigat alagaan. Tapos, na-edify din ako, Father. One time, meron akong isang madring kausap. Sabi ko sa kanya, nakikita ko siya nag-spiritual reading. Tapos sabi ko, so, nakakatuwa naman kayo. Nag-spiritual reading pa kayo. Tapos nakikita ko na ganitong oras, nasa chapel kayo, 2:30, ganyan. Tapos sabi niya sa akin ganito, alam mo kasi, nung bata akong madre, dahil sa sobrang kabisihan ko dun sa aking trabaho, kasi ano siya, yung procurator, in charge siya sa canteen, so Totoo. gagawa ng accounting, mamimili siya, busy siya. Hindi ko nagagawa itong mga ito. Kung magawa ako man, lagi kong nagmamadali. Pero ngayon, sabi niya, ang bait ng Diyos. Ang bait ng Diyos na binigyan ako ng pagkakataon na bayaran ko yung pagkukulang ko nung araw. At ito ngayon sa aking katandaan, ay binibigyan ako ng opportunity. Pero alam niyo, Father, ano na siya, ng mga 80 plus na siguro, nagkakantin pa. No, pupunta siya sa kantin namin. Hindi na siya yung pero yung nandun siya,
kausap niya yung mga bata o kaya yung mga workers. Tapos pagdating ng ng tanghali, kakain, magpapahinga, tapos mga 2:30 nasa chapel na yan, nagro-rosaryo na yan, nag-spiritual reading na siya, nagpo-personal time for prayer. Sabi niya, ang bait ng Diyos na binigyan ako ng pagkakataon na pagbayaran ko o kaya kung ano man yung kakulangan ko dati, binibigyan ako ng pagkakataon. And ito na-edify ako sa mga mother namin ganyan. No? Na matanda na sila pero they still remain faithful dun sa kanilang commitment. Kumbaga sister, yung kanila pong kahinaan noon, nila nakita bilang kahinaan, kung hindi ngayon, mas magagawa ko. Yung kanilang mission talaga, nagkaroon ng epekto sa inyo, kaya naging effective sila na preacher. Kaya nga sabi niya sa akin, sige kayong mga kabataan, magtrabaho kayo, pagdadasal ko kayo. No? Parang sila yung aming powerhouse. No? Yung mga bagay na hindi na nila magawa ngayon dahil nga mahina na sila, ay magagawa katulong pa rin namin sila sa pamagitan ng kanilang mga dasal, yung mga sacrifices nila, yung mga inconvenience na experience nila, lalong-lalo na sa kanilang kalusugan, o sakit nila, mga ganyan ba. Alam mo sister, doon sa sinulat ni Pope Francis na Gaudete et Exsultate, may sinabi siya doon na listahan, ito raw yung mga santo or banal sa panahon natin. Ang unang banal daw ay yung magulang na pinapalaking mabuti yung kanyang anak, banal daw yun. Yung daw mga magulang na kahit daw busy-busy, nakakapagdasal kasama sa kanyang mga anak. At may isa doon na nakalagay, banal daw ang mga religious, sabi ko tuwang-tuwa na ako, basta religyoso, banal, na tumanda, na marunong ngumiti. Kung tumanda lang, hindi ka banal, marunong, sabi ko, Hindi. naalala ko Dapat sa marunong inyo. umiti. Okay. Hindi, naalala ko lang yung inspiration, sabi nyo nga. Sa akin yung nanay ko, kasi meron siyang rosary group every afternoon na simula noong pandemic. At sa palagay ko, isa ito sa mga nakatulong sa kanya na mag-cope up doon sa lungkot, no? Tsaka yung sa pakiramdam na parang hindi makalabas. And then, tinuloy nila until now. No? Meron sila ng prayer na yan. At hindi lang siya basta nagdarasal sila, kundi pinagdarasal din nila yung ibang tao. At number 1 na ako doon. No? Nung nandun nga ako sa bahay, narinig ko mismo na pinagdarasal nila ako at yung mission dito sa Gibraltar. Sabi ko, kung araw-araw pala talaga akong pinagdadasal nitong mga grupong to, bigla ko nang naintindihan kung saan ako humuhugot ng lakas. So na yung lakas na ginagawa ko ngayon, hindi ito bunga lang ng dasal ko, no, kundi dasal din ng ibang tao. At sa palagay ko, iyon yung katulad ng sinasabi ni Sister kanina, no, na yung mga madre dati na hindi nila nagawa yung yun nga, yung ito magdasal ng maraming oras, bumabawi sila. Mas pinapakinggan ni Lord kasi sila mismo naranasan nila yung hirap. No, at ngayon, sila na yung nagdarasal para doon sa mga bagong misyonero, misyonera, at alam natin na yung dinadasal nila yung tamang dasal, no, na ibigay sa mga misyonero. Dahil sila mismo, naranasan nila na kailangan ng pasensya, kailangan ng inspirasyon, di ba? Kailangan ng pananampalataya, no, ng oras para manalangin. Yan. Kaya nagpapasalamat lang ako sa lahat ng mga grupo no, nagdarasal para sa lahat. Yan. Ang sarap ng pakinggan, may nagdadasal para sa iyo, inaalala ka, tapos ikaw, Hindi mo alam. nararanasan mo na mayroong providence si Lord na binibigay talaga sa iyo na para malampasan mo yung mga pagsubok ng Kaya bawat Father araw. Chubby, Father Coronel, no, yun nga yung sinasabi natin, lahat may role. No? Meron Oo nga nga physically, inaalagaan yung ating mga nakatatanda, pero wag mo sasabihin wala kang ginagawa. No? Kasi yung mismong pagdarasal mo para sa mga matatanda, di ba? Napakalaking parte na yon. To support them not only physically, but emotionally, socially, and spiritually. Salamat po. Napakabilis po ng ating oras at ngayon po ay hihingan po natin ng mga keywords ang bawat isa. Siguro ako na po yung magsimula.
Yung K po siguro ay kababaang loob. Ito po yung patuloy nating paglingkuran, yung ating mga magulang na gumabay sa atin, magkaroon tayo ng kababaang loob na tanggapin na sila po ay mayroong misyon sa mundong ito. Ang akin pong keyword ay kababaang loob. Sister Rita? Ako po, ang aking pong keyword ay kwento. Mhm. Pakinggan po natin yung kwento ng mga nakakatanda. Dahil po doon sa mga kwento na yon, marami tayong matututunan na mga aral sa buhay na talagang naranasan nila. Kaya po yung kwento ng isang nakatatanda para sa akin, yun po ay napakahalaga at karapat dapat lang na pakinggan. Yun Si, po. si Father Paul po, yung kanyang keyword. Akin naman siguro yung kalinga, no? Kasi ito yung kailangan, no? Lalo na nung ating mga nakatatanda, pag-aalaga sa mga may sakit at pagpapahaba ng pasensya lalo, no? So kalinga. At kay Sister Marisa, Sa aking kapamilya, no? Ang paalala na ang pag-aaruga ay isang tungkulin ng buong pamilya. Pero hindi lang basta tungkulin, kundi isang pribilehiyo na magserbisyo para sa pamilya. mga kalakbay, ang mga nakatatanda sa atin o elderly ay dapat nating igalang sapagkat taglay nila ang dignidad ng pagiging anak ng Diyos. Sila ay dapat nating pakinggan sa kanilang mga kwento sapagkat ang kanilang mga kwento, makikita natin ang alaala, karanasan, pananampalataya at aral ng buhay. Sila po ay dapat alagaan sapagkat sa panahon ng kanilang panghihina, tinatawag tayo ng Diyos na magmahal ng may pasensya at malasakit. Sila po ay dapat nating mahalin, hindi dahil sila ay malakas o kapakipakinabang o produktibo, kundi dahil sila po ay tao, nilikha upang ipaalam sa atin ng Diyos, ipahayag sa atin ang kanyang pagmamahal. Kaya mga kapatid, ito po ang ating pong episode ngayon. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Usapang Usapang Okay. Hey.